Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So ang date po ngayon is December 14, 2024. It's a Saturday. And gagawin lang po natin ngayon is i-update ko lang po kayo kung ano pong nangyari po sa aking Wealthsimple account. Sa kung ano yung mga natanggap natin sa dividend sa Group C ng Yieldmax ETF. So, i-look up natin yung aking Wealthsimple account. Okay, so right now, ang aking account value ngayon sa overall account ko is 40,659.69. Up ako ng 18,494.86, which is 83.44% all-time high. So, yung napansin nyo sa mga account ko, nagfa-fluctuate siya, minsan up, minsan down. So, yun talaga ang nature na stock market, nag-up and down talaga. Pa-fluctuate siya. So, tingnan natin yung mga dividends na na-receive ko sa sa Yieldmax sa Group C. So, ginawa ko, yan, punta muna tayo sa December 12 yan. Naka-receive ako ng dividend sa IWMY, $3.98. Tapos, sa TFSA, I got IWNY, $3.90 minus non-resident tax of 59 cents. Tapos, Fiat dividend sa RSP is 19.78 USD. With and then dividend sa TFSA again sa Fiat 23.88. Then I got a non-resident tax of $3.58 USD. Tapos OLTI $6.83 USD. FHSA, then non-resident tax of $1.02. Tapos OLTI again, I got $42.56 USD sa RSP. And then OLTI dividend sa TFSA 43.13 USD minus non-resident tax of $6.47. Then YMAX dividend RSP $2.78. And then another YMAX again on TFSA $2.71 with non-resident tax of 41 cents. And then sa Kony, I got a dividend sa FHSA $19.48 with a non-resident tax of $2.92. Then RSP Kony dividend is $74.97 with a Kony again dividend 74.68 minus non-resident tax of $11.20. Tapos meron akong fee sa TFSA. And then I got a staking reward sa Polkadot. And then I sold yung crypto na AAV 2139. Nire-reduce ko yung aking exposure sa crypto. Siguro konti lang yung titira ko doon, Cardano, Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin. Baka yun lang munang i-keep ko. Tapos yan na. Tapos bumili rin ako ng mga ETF din. Yan, punta tayo dito. Yan. Yan, naglipat ako ng $100 sa cash account. Tapos I got staking reward sa Polkadot. And then I have to buy how many shares? 2 shares of NVDY at 23.3399 USD. Tapos I bought another 1 share again ng NVDY
23.34 USD. Yan. Tapos ngayon, ginawa ko ngayon, nag-decide ako na ibenta na yung IWMY sa TFSA saka RSP. Pero ngayon naka-pending siya ngayon. So sa Monday ma-execute to. So I sold IWMY for 379.56 USD. Tapos IWMY again I sold again for 379.56 USD. Tapos itong Merni rin, binenta ko na rin itong Merni. $312. Saka Merni rin sa TFSA din. Yan, naka-pending siya ngayon. So sa Monday mabebenta to. Bakit ko sila binenta? Kasi gusto ko silang i-include sa NVDY. Kasi ang NVDY ngayon is $23 lang. Kumbaga nasa all-time low ang NVDY. So gagawin ko, ibibenta ko yung mga hindi masyadong nag-perform na funds. Tapos i-ano ko dito, ibibili ko ng NVDY, which is better ETFs in the long run. Kumbaga ginagawa ko is rebalancing my portfolio. Yan. Tapos punta tayo ngayon sa aking crypto account. Tingnan natin kung magkano yung balance ngayon is 1,042.95. And then tingnan natin yung mga so I got Cardano, yan 248.64, I'm up 87.67. Then I have BTC, which is Bitcoin. Tingnan natin yung Bitcoin kung magkano na, 144,099.99. Yan, which is laging siyang nagfa-fluctuate. Pero mataas ngayon ng Bitcoin. So $12.54 lang ako. I'm up $4.57, which is 57.28%. Tapos Dogecoin, 129.33, I'm up $61.36. Ethereum 264.27, I'm up 77.55, which is 41.53. Tapos Solana 212.20 Canadian, I'm up 57.18%. Yan. So yun lang guys ang update ko sa aking ngayon, sa aking Wealthsimple account for today, yung aking short update. Tapos tingnan natin yung susunod na schedule for next week. So sa next week, dahil binenta ko yung IWMY, ang magiging matitiran lang is MSTY, which is Misty, tapos YMAX. Kasi ang bala ko is i-integrate ko kung ano yung pag binagbenta ng IWMY sa Merni, ipagsasamahin ko na sila sa NVDY para mas marami pa akong shares na babili ng ng NVDY kasi mura yung kanyang share price ngayon. So tingnan natin kung magkano yung Misty ngayon. So MSTY, which is Misty, is right now at $37.51. Kumbaga mataas pa rin yung price niya. So hindi muna ako mag-ano rito. So pinofocus ko talaga itong NVDY na mapalaki itong which is $23.28. Magandang deal na to. Kasi magandang ETF tong NVDY. Malakas din siya magbigay ng dividends. Baka bibili rin siguro ng Kony rin. Medyo mababa ngayon yung Kony. Yan. Kony saka Ulti, $9.37 lang Ulti. Yeah. Pero most definitely talaga yung NVDY. Yan, bibiling ko yan. So tingnan natin guys yung yung ating schedule for next year. Yan. So ito yung bagong distribution schedule ng YMAX, YMAG and Group A, B, C and D ETF.
Yan, sinasabi dito, yan Yan, magsisimula sa first week ng January is YMAX, YMAG, and Group B ETFs. Yan. So, 2 beses magbabayad yung Group B sa sa January. Kaya gagawin ko talaga mas dadamihan ko yung NVDY para malaki rin yung payout. So guys, siguro yun na lang, saka siguro ipakita ko sa inyo yung merong mga bagong yield max ETFs na na katulad nung last week, pinakita ko yung kung sorry guys, may biglang lumabas na mga illegal na yata to na site. Kailangan natin i-delete yan. Yan. Merong yield max ETFs na bago. Merong FIBI, saka ano ba yung tawag dun? Merong Maro. Yan. Maro, saka may mga bago pang lalabas na yield max ETF. Look up natin yung Maro, tapos meron pang mga may mga bago pang mga lalabas na na mga ETFs. So abangan nyo lang guys. So sa next video ko is Group D ng yield max ETF, MSTY, MISTY, saka YMAX. So yun lang guys ang ang update ko for today. Saka so lagi ko paalala sa inyo na I am not a financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng mga gagawin nyo sa pag-invest sa stocks and cryptocurrency, kailangan yung research carefully. Every time you invest, kailangan yung i-research kung anong pag-investan nyo. So lahat ng mga videos na nandito na pinapakita ko sa inyo is only for entertainment and informational purposes only lang. So ganun lang guys. Saka hindi ako responsible sa inyong investments. So I hope to see you guys sa aking next video, and take care guys always, and have a good day. Bye.